Hindi lang isa o dalawa o tatlo, kundi siyam pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control projects. Unang umingay ang kanilang pangalan ng makalaban si Pasig City Mayor Vico Soto sa may midterm elections. Tila nasa spotlight na naman ang kontrobersyal na mga diskaya. Matapos may ulat na ang top 2 and 3 sa 15 companies na nakasungkit ng mga flood control project ay pagmamay-ari umano ng kanilang pamilya. Yan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, na naawarda ng halos 7.5 billion pesos worth of flood control projects mula 2022. At ang St. Timothy Construction Corporation na nakakorner ng 7.3 billion pesos worth of contracts. Sa labas ng top 15 companies na inilahad ni PBBM, matatanda ang pagmamay-ari rin ng mga diskaya ang St. Gerard Construction na base sa sumbong sa Pangulo website, nakatanggap din ng 2.3 billion pesos worth of contracts sa flood control. Kung susumahin ang kinita ng tatlong kumpanya, aabot sa 17.1 billion pesos ang natanggap ng mga diskaya mula sa pamahalaan. Ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation. Lumaban at natalo si Sara sa pagka-alkalde ng Pasig, nitong nakaraang midterm elections. Ayon sa social media ng dating kalaban sa pwesto ng mga diskaya na si Pasig City Mayor Vico Soto, tila hindi lang tatlo ang kumpanyang hawak ng mga diskaya. Base sa calling cards na ito, at least 9 na kumpanya ang konektado sa pamilya, bukod sa naunang tatlo. Pagmamay-ari rin daw ng mga diskaya ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor, YPR General Contractor and Construction Supply, Amethyst Horizon Builder, Waymaker OPC at ang Elite General Contractor and Development Corporation. Sa Facebook post ni Mayor Vico Soto, malalaman kung sino ang mga namayagpag ng mga contractor at mukhang iisa lamang ang may-ari. Namayagpag sila noong nakaraang administrasyon hanggang ngayon. Kahit ano pa man ang gamiting pangalan ng inyong kumpanya. Ang inyong trabaho ang susuriin at sa trabaho rin ninyo makikita kung may anomalya. Sa pagsusuri, aabot sa halos 31.6 billion pesos o mahigit 60% ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang diskaya sa buong bansa. Base yan sa datos na nasa sumbong Pangulo website. Ang masama rito, marami sa mga proyekto ang hawak ng kanilang pamilya, tila wa-affect daw pagdating sa flood control. Paimbestigahan pa ni Senador Erwin Tulfo ang Pasig River Esplanade Footbridge na pinondohan noong 2019 ng higit 284 million pesos. Pero makalipas ang 6 na taon, poste lang ang naitayo. Sa isang Facebook post ni Iloilo City Mayor Riza Trenes naman, inilahad nito ang dalawang kumpanyang nasa top 15 ni PBBM at pag-umay-ari ng mga diskaya ay kabilang sa top 5 companies na humahawak sa major flood control project sa kanyang lungsod. Apat dito, umaabot sa daan-daang milyong piso ang presyo ng kontrata pero ani Mayor Trenes, either non-functional, nagsanhi pa ng baha o di kaya ay practically non-existent. Sinubukan naming kunin ang panig ng mga diskaya pero hindi pa sila sumagot sa aming mga mensahe. Ayon kay PBBM, patuloy ang magiging imbestigasyon sa daan-daang bilyong pisong flood control projects ng kanyang administrasyon, lalo na't marami umano rito, nagiging instrumento para sa korupsyon ng ilang mga nasa kapangyarihan. Batay sa inisya na impormasyon mula sa report ng DPWH, lumalabas na mayroong 9,855 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025 na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos. Sa nasabing bilang, 6,021 dito ay may project cost na mahigit 350 billion pesos na walang specific na sinasabi kung anong klase ng flood control structures ang ipinatayo, inayos o nirehabilitate, paghikayat ng palasyo sa mga LGU at mga mamamayan, i-report sa kanilang website ang mga anomalya sa flood control project sa kanilang mga lokalidad. Huwag po kalimutang mag-like at subscribe na rin po. Salamat!